Tara, biyahe ulit tayo. This time naman, north tayo. Baguio, Benguet Province. Kasama natin sa biyahe na to, again, ang Supremo Campers. Meet up muna ang mga tropa dito sa isang gasoline station sa may NX. So after this, pagkatapos ng assemble, prayer tayo, and then biyahe na tayo. Please like and subscribe to our channel, Katropa Biyahero. Bago tayo umakyat ng Baguio, stop over muna tayo para mag-breakfast. Maganda itong kainan na to dahil unang-una malaki ang parking niya at maraming putahe na pagpipilian. Para may idea kayo kung paano ang papunta sa Green Nara campsite, ito ang example ng paakyat doon mismo sa campsite. Sa mga biyahe po namin, sinasama namin kayo at pinapakita namin ang mga lugar na dadaanan. This time, dumaan po kami sa may Asin Road para po mas mapabilis ang biyahe. Matarik ang daan dito sa paakyat na ito. Kahit yung Asin Road na dadaanan nyo, matarik. Pero it will cut your road trip to 2 hours. So, ito yung Green Nara. Makikita nyo, 3 matataas na paahon bago kayo makarating sa tuktok. Make sure na kondisyon ng ating mga sasakyan para sa pag-akyat, walang maging problema. Itong part ng video na to, ito yung part na galing na kami ng Baguio dun sa may grocery ng SM. So, pinakita lang namin para may idea kayo kung gaano katarik yung daan. So, makikita nyo dito yung setup namin. Ayan. So, yan ang Supremo Campers na setup. Nauna pala kami dito sa venue. After ng pagdating namin, a few minutes, dumating naman ang Team Angeles Pampanga Supremo Campers. Habang nagsiset up ang Team Angeles, ngayon naman nagluto si Chef ng masarap na sinigang liempo. Yan! Ayun na. Habang nag-iinuman at nagkakainan ng ating mga katropa biyahero, tayo naman ay mag-iihaw-ihaw. Ito pala ang kagandahan ng Green Nara campsite. Nagpapahiram sila ng mga ihawan na ganito kaganda. Sana magustuhan nyo itong biyahe na to para tips and guides na rin to. Ayan, pagbaon kayo ng sound system. Pwede lang kayo maglakas pag naka-exclusive sa inyo ang campsite.
Makikita nyo rin dito ang iba't ibang klaseng setup ng tent. Kagaya niya, yan ang setup ko. At sa unang araw, yan. Meron kaming champagne moscato. At syempre, meron din tayong Hennessy Black. Ang sarap ng mga iinumin natin ngayon. Meron ding Jack Daniels. Sa mga sponsor dyan, baka naman! Luto naman tayo ngayon ng sisig. Well, papakita namin kung paano namin ito ginagawa. On this vlog pala, we decided na ipakita namin sa inyo yung mga pagkain na niluluto din namin sa camping. Okay, ang huling lalagay na natin yung sibuyas. Sisig. Ganang luto na sa akin natin kayo ko. Medyo mainit na to, so sunod. To finalize everything, syempre, let's add 1 egg. Ready to serve sa ating mga tropa. Ako hindi naman, pero pag may nakita akong medyo parang nag-serious ako na laban. Alam mo, pag nakita ka ng tao na ano, yung knock-out, manginginig ka. Pakihalo na lang mga kuya. Ay kuya, grabe yan ah. Parang gusto mo ano eh, gusto mo tulungan yung tao eh. Wow, bango! Baboy na lang ako. Baboy lang. Paano? Liza, box that up. Ayan, buing cork ah. Ilang libo din dollars mga yun. Easily pag sinaserve to, talagang papakita pa nila yung cork. Iniinom yun ng mga mayayama na European. Pag wasak to kuya, reject eh. Pag sinerve nila yung cognac na ganito tayo. Talaga. Hindi naman ora-orada kailangan. Ang importante, para pag ano, okay na tayo bukas. The earlier the better, diba? Para wala tayong problema.
Magluto naman tayo ngayon ng chicken feet. So, naglagay tayo ng suka. Naglagay tayo ng suka. So, konting toyo. Alright. Okay, medyo maraming paminta. Okay. Lagyan natin ng konti. Antayin natin maluto yung suka niya. Pag hindi naluto ang suka, maasim. Magic. So kung titingnan mo para siyang adobo pero hindi. Medyo kakaibang luto siya sa adobo dahil mamaya meron lalagay tayong hoisin. So wala pa tong bawang, sibuyas, mamaya pa natin lalagay. So maglalagay din tayo ng oil, yung pinagprituhan ng manok. Yung pinagprituhan ng chicken feet. So maglalagay din tayo ng sugar. So maglalagay din tayo ng sili syempre. Nahugasan na natin to. So gupitin na natin. Ayan. After nyan, syempre maglalagay na tayo ng mga ricado na. Unahin natin yung bawang. Then sibuyas. So, kaya natin siya hinalo kaagad para later hindi natin siya makikita kasi maglalaho yan. Pag naluto siya, hindi mo na makikita. Check natin. Ayan. So, kita natin, malapit na siya matuyo. Yan. Malapit na. Hindi natin masyadong pwede haluin yan. Dahil unang-una baka malasog. So, patanggalan sa kalamansi. Kalamansi. Then of course, syempre, hindi natin kalimutan ng hoisin. One, 2, 3, 4. So, subukan muna natin sa 4. Baka makuha sa 4. Then, of course, huwag natin kalimutan ang sili na green. Huwag natin ito. Right. So, lagay natin. Dahan-dahan lang halo para hindi malasog. Ha? Hindi siya masyado malasog dahil unang-una ito ay pinrito natin. Kung makapansin mo, iba yung amoy niya. So sa nakikita ko, medyo kulang pa ng hoisin. So nagtag pa tayo ng konti. Mga 2 kutsara pa. Recording ako. Okay, recording. Okay, final. Stick natin ha. Alright. Thank you, thank you. Nagsasabo-sabo na ako yun.
Megus na yan. Megos daw. Haluan mo ng potato. Hindi, kamatis, sibuya, pati. Lagyan mo ng kamatis, sibuya, pati. Potato. Mashed potato. Tornado! Sobrang linis, insan. Lagay na masala, sibuyas. Kaya ito rin. Nahanap na rin yung takip. Hindi, kasi natumba yung ano. Sabi kasi natin, lagay mo na yung takip. Kala ko nahanap niya rin yung takip. Hawak-hawak. The next morning, biyahe tayo papuntang Baguio, around 15 to 20 minutes away from the campsite. Namili tayo ng mga lulutuin natin para mamayang gabi. So, ayan, si Kuya Joe, bumili naman ng iinumin Oh my God, para Blue mamayang Label. gabi. Wow, Blue Label. Yung biyahe pala natin this time, hindi tayo dumaan ng Cannon Road or Marcos Highway. So, hindi tayo dumaan doon sa mga bilihan ng gulay. So, dumaan lang tayo ng SM para doon tayo mamili ng mga kailangan natin. Nagawa tayo ng sinampalukang tuwalya ng baka. So, medyo mainit na ito kanina. Pinatay ko lang kasi may dumating na bisita. So, ito. Ang gagawin natin, siyempre, oil muna. Medyo ano na ito? Mainit na siya kanina. Preheated na. So ito yung ingredients. Plain and simple. Basic. Tuwalya ng baka. Yan. Bawang, sibuyas, kamatis, konti. Siyempre, sili. Sampalok mix. At saka onion leeks. Yan, alright. Sinampalukang tuwalya. So, ito, kalahin natin yung bawang muna. Actually, pwede mo na sabayin yung bawang sa sibuyas. Kasi mag-mix din naman yun. Bago matulog ang bawang, ano natin yung sibuyas? Medyo naman dito. Once naging transparent na yung ating sibuyas, saka natin ihahalo ang ating halo na natin yung the rest ng ating kaya natin maluto muna yung tomato. So ito yung tuwalya. Adala nyo yan? Pinalambutan ko na ito sa bahay. Pinasukukan ko na siya. Akala ko din ano yun? Sabaw? Sinampalukan. Pero walang sabaw. Meron. Yung sabaw to. Para may higop ba? So, pahingin pa folder. Pakita dito ito. So, dito. Ito naman yung gagawin natin na ribs mamaya doon sa ating ihawan. Gagawa tayo ng homemade barbecue sauce. Kuya Ariel, salip-sana ko na sa doon. Tapos pakipit-pit ako ng basagin, yung makakain mo yung ano niya. Yan. Okay. So, gisahin lang natin to. Pot holder. Kuha tayo. So, bakit natin siya ginisa? So, parang ginisa natin siya para mas yung katas ng bawang, sibuyas.
sibuyas, kamatis ay maghalo-halo talaga. Yan. So pag nagisa na natin, yung nagsisizzle na siya. Hanap tayo ng patis, siyempre. So maganda nilalagay ang patis during gisa, mga labis. Kaya paki-ready nga ako ng baso. Yung ganyan yung hawak ko. Or ano, cup. Gawa mo ako ng brush, ah. So gisahin natin yung patis. Huwag mo lalagyan ka agad ng tubig, ha? Kasi kailangan patis magisa siya. Ay, may ari yung ketchup dun. So this time, okay na siya. So add na tayo ng water, no? Konti muna. Kaya parang kumulo lang. Kaya maglalagay tayo ng sampalok. So magpikit pa tayo ng konti. Masarap, parado sa palong, masarap. Alright. Okay, para mas masarap ang sabaw, huwag natin ganun. Fresh nilang mix. Kailangan din rich. Ito naman sa kabila. Magluluto si Kuya Rich ng bistek Tagalog. Right. Ito tayo. 1 pack ng original. Now, nagawa naman tayo ng homemade barbecue sauce, toyo kalamansi, siyempre sugar, a little bit more, ayan, paminta. Then, ketchup. Alright. Siyempre, wala akong kutsara. Wala tayong kutsara. Hoisin. Konti lang siyempre. Okay. Natin, mag-add tayo ng tubig ulit. Then, sinigang sa gabi para medyo malapot. So dagdag tayo ng konti paminta pa. Yung tabis ba okay na dito? Dito lang pa. Pa tayo. Sugar. A bit more. And then halo-halo. Right. So dito makikita natin yung luto ng
Beef steak Tagalog. Ayan, pinapunta na. Pre-marinated na yan. So, punta tayo dito. Ito, timplado na ha, yung ating homemade barbecue sauce. So, dito tayo. Kaya yan, pakibaliktad. So, kung wala akong oil. Kaya parang dapat pag ganun siya. Hindi ko yung bagay. Lagyan natin ng barbecue sauce. Lagyan ko pa rin ng oil. So yung barbecue sauce, lagyan natin ng sili, labuyo. Siyempre, hindi pa makita gawa-gawa ng mga ganyan. Ay, kuya. Sige, kuya. Malapit-lapit na ito. Kunti na lang. So, yan, medyo pag tumigas-tigas siya ng konti, saka natin balik na rin. So, yung mga hotdog, pahiran na rin natin. Sasarap yan. Alam mo kung nag-correct ba? Luto na. Bistek na Tagalog. Pahit-pahit lang. So, the best. Patayin natin yan. So, dito, pahit tayo konti. Ito, pahit. Alright. Pantayin muna natin sila hanggang maluto siya mamaya. Tatakpan natin to. So, napahiran ng both sides. Nakakalas na yung buto. Sarado natin, balikan natin later. Sili. Medyo malapot-lapot. Sa konting tubig. Dalawang beef cubes. Pampasarap, dako ng sibuyas. Alright. Kalahati muna. Mainit na sabaw sa malamig na panahon. Yan. Dito lang sa Benguet, Baguio. Sarap. Alright, checking. Alright, yan. Napakaganda ng kulay niya. So, yan. Pahit-pahit. Huwag natin tipirin sa pahit para laging masarap ang ating ulamin, no? So, inaluan natin ng konting oil dyan, syempre, para hindi mamatay yung ating apoy, yung ating baga. Ayan. So, again, balikan natin later yan. Ante, pampalasa. Muna. Siyempre, daon na sibuyas ulit. Todo na. Alright, so try natin balik rin dahan-dahan kasi yan. Lapit mo ng konti dito para di pahiran. Yan. So konti na lang to. Pahit again. Pakitapat niya kuya rin na. Siniko.
Malambot na malambot yan, sobra. Kahit hindi mo nanguyain yan. Pwede. Oo nga. Yan, alright. Ang sarap. Okay, habang nagpapahinga. Ito, gupitan mo na lang ito ng ng dahon ng sibuyas pa. Ubusin mo na. Bistek Tagalog. Ni Kuya Rich. Alright. Sinampalukang kwalya. Habang nagpapahinga ang aking mahal na misis. Anak, hello, Caleb. Malamig dito sa Baguio. Alright. So, pang finale, last na. Okay, tapos. That's it. Ito, kay Kuya Rich. Yan. Tinitimplahan na yung ating bistek. Final natin. So, napakikuha ko rin. Plating tayo, plating. Dahan-dahan lang tayo dyan, syempre, para hindi pa putol kasi masyadong malambot na. Finished product natin. Yan ang pork spare ribs natin para sa tropa at sa family natin. Yan. At pagsapit ng gabi, syempre, let the good times roll. Pero di ba dapat kuya rin? Dahil malamig dito yung mga kahoy matagal isiga, di ba? Habang crispy pa yan. Para makita siya po. Oo nga. Tapos patay mo natin sa Iyan ang isa pang kagandahan ng Green Nara Campsite. Gabi-gabi sila may libreng bonfire. Swak na swak ito dahil talagang nangangagat ang lamig dito. Imagine, nasa tuktok ka ng bundok. crispy pata. Hiwain na natin tong lechon kawali. Wow! Wow! Malipit. Wow! Malipit. Harap po sa kanya. Harap po sa kanya yung balat. Yan. Lambot. Grabe. Malipit mo ito. Bibilang ko lang, busog na ako. Wala, hindi ba kakakain to? O bakit? Bakit? Yung ano na, religion. Tamang-tama ito.
ang sarap ng mga pulutan natin. Tara, sama kayo! May kasama rin pala kaming chef. So siya yung nagluluto sa amin kadalasan. Pero kami din, nagluluto din para pandagdag doon sa kanyang mga putahe. Ganun ba? Ayaw mo may akin na kasama. Sige, okay lang. Yung isang paalang pa lang, dami na, no? Sige, isa pa. Iwan mo na yung isa. Mamaya na isa. Yan. O, tikman mo rin. Ako mo ng asawa ko. Sa bar, magtangan mo minsan. Pinunay ko may pag-ibig niya. Kasi nasa mga braso ko. Tapos ang Go, chef! okay. Pababa o tutulog mo? Sabi ko, tutulog mo. Parang ang nalaglag niya. Oo. Tuloy pa lang niya. Alright, yan. Siya, tuloy siya. Isim dami. Ay, laglag. Pinupunta namin na kami. Wow! Crispy! Grabe pagka-crispy. Woo! Ayos. Carbon Lodi! Ayos. So, ngayon, panahon naman ng ihaw. So, ano mga iniihaw natin dyan, Kuya Choy? Chicken and pork. Chicken and pork, ang iniihaw ni Kuya Choy. So, ito yung chicken, yan. Meron, no? Nasa taas para hindi masyadong masunog. Ay, kakabalik na lang po, Kuya Rich. So, andito yung mga barbecue sa baba. Yan, no? Nak, ayan. Yan, no? Ganda. Alright. So, yan. Pabayaan mo tulog. Bigay ni Kuya Joe. Kuya Joe, thank you. Namin ngayon, kamo. Ah, Mamaya ako. Alam mo, sa kanya, dapat papansin siya. Yun na. Yung pangalan. Pangalan mo? Okay. Yan. Yun na, oh. Sakmal sa ilalim, sakmal sa ibabaw. Yan, ilagay mo Ay patas. kuya, dahil ikaw nagbukas yan, ikaw unang shot ha. Yan, syempre. Iyon, no? Hawak sa ilalim. Yan, no? Mali ikot. Iyon, no? The best. Wow! Grabe, oh. Anak lang, ano? Yan ang sinasabi ko. Yum yum. Blue Label. First one. Green Nara Campsite. Supremo Campers. In the house. Magdabagdagay mo na. Ito ang cook talaga. Cook ang ano nito. Go. Kalating bago. Grabe ka naman mo. Paano tayo abot ng alas 12? Alas 2 nga ako eh. Ano mo na yun? Magbilang ng time. Ngayon lang nakabukas na yun. Alam mo, parang tayo na ubo ko ya. Kuya, Alam mo naging gamot ko? yan lang nakabukas. Ito pala ang ibubukas. Ayun. Live tapos iikot mo. Sarap na. Oo. Tuloy-tuloy lang ang ating pagluluto. So this time, porterhouse steak. Baka dito.
May iwan ng kwentuhan eh. Hayaan mo ng mga babae. Ganyan. Alright. Sila ate. Sino gusto? Bigyan mo muna. Thank you. Sa steak, kailangan crusted on the outside, tapos yung loob, kailangan mamula-mula pa. Medyo pinkish siya. Yan ang luto. Alright. Kung makikita mo yan, medyo mapula-pula yung gitna. Alright. Yan. Crusted on the outside. Yan, on the sides. Laslayitan Yan. mo, medium ano. Yan. So, ayan. Night time na. Dito tayo sa loob ng tent. Patulog na tayo. Actually, medyo paupaga na. Madaling araw na. Para may hindi lang kayo doon sa set. Tumampas nga ako eh. Bakit? Dito na ako sa harap ng sasakyan. Hindi kasi nakasingin. Yan. Madaling araw na. So, matutulog na tayo. Lamig. Sa aming mga sasakyan, Lord, disgrasya. 3 days, 2 nights pala kami dito. So, ito na yung panghuling araw. Siyempre, magpe-prayer muna tayo bago tayo bumiyahe. Patuloy ko namin pinasalamatan ng God na Sana marami kayo natutunan sa biyahe na to. Hanggang sa susunod, biyahe lang tayo ng biyahe mga katropa. Time is gold. See you soon mga katropa biyahero.